Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung anong mga messages ninyo. So, we have Ace of Winter. So, si Ace, ano to new beginning ito, no, si Ace. Pupwede ng iba sa inyo rito, siguro magsisimula na kayo ngayon na maging, ang tawag dito, maging bukas, no, yung inyong communication lines. Kasi dati baka masikreto kayo, baka masikreto kayo. Baka yung iniisip ninyo, yung totoong nararamdaman ninyo, hindi ninyo yun nailalabas. Po pwedeng sinusugarcoat nyo yun. Po pwedeng hindi ninyo sinasabi kung ano yung totoo mong nararamdaman. Pwedeng ganon, ano. Kaya ngayon, maaring magsisimula na kayong maging truthful from here on. Maaring magiging totoo na kayo sa sarili ninyo, magiging totoo na kayo magiging honest na kayo sa pag-express ng sarili ninyo. Maaari din na magsisimula na kayong maging, ang tawag dito, yung magsisimula na kayong maging bukas sa pakikipag-usap sa iba. Kasi baka nga dati tahimik ka lang, 'di ba? Mas pinipili mo na mag-spend time ka na lang by yourself, or po pwedeng okay nandiyan ka pero maring piling-pili or very selective ka sa mga sinasabi ninyo, pwedeng gano'n, no? So, we have King of Autumn. This is someone na very, very successful na sa kanyang money, career, and finances. Napakasipag na taong ito, si King of Autumn. Napakasipag, kaya nga nandoon na siya sa trono niya dahil sa sipag at tiyaga niya. Very compassionate din na tao. Ito si King of Autumn. Very charismatic, 'di ba? Very attractive, no? Kasi nga ano siya masipag, matiyaga, kaya maraming tao din ang naa-attract sa kanya, ganun. And ano siya, lahat ng pagsisikap, no, na po pwedeng maramdaman ng tao, nandiyan na kay King of Bottom. Yung gano'n. Sobrang sipag, sobrang matiyaga, yung gano'n. Kaya naman, 'di ba, ano na siya, nasa kanyang trono na, yung gano'n. This is, pagdating sa trabaho, this is the kind of person na wala kang masabi. Wala kang masabi. He performs the job well, yung gano'n. Maaari din na meron siyang very cooperative siya, very diligent magtrabaho. Kaya napakagandang klase ng energy if this is what you're going to embody right now. Maari ang iba sa inyo ganito ngayon. Maaring na-develop nyo na sa sarili ninyo yung kasipagan na meron, si King of Autumn. And pwede rin ang iba sa inyo talagang nandoon na din kayo sa tugatog ng tagumpay. Maaaring na-reach nyo na din yung katulad ng trono na meron si King of Autumn. Pwedeng maano na din talaga kayo. Ang tawag dito, maluwag na din talaga ang kalagayan ninyo, lalo-lalo na pagdating sa kapirahang aspeto. Pwedeng ganun ang ganap ng iba din sa inyo, you know. Or baka, Pisces, maybe you have dealings with a person na katulad ni King of Autumn around this time. Now, maybe meron kang mga dealings with Capricorn, with Taurus, and Virgo na mga importanteng dealings, mga importanteng pag-uusap siguro ang meron kayo with them. So, we have Queen of Summer. Napakaganda din kasi si Queen of Summer napaka-loving, napaka-comforting, napaka-intuitive, napaka-sensitive din niya. At si Queen of Summer parang isang nanay na lagi mong matatakbuhan. 'Diba? Anytime na kailangan mo ng kalinga, nandiyan siya.
kailangan mo ng advice, nandiya-diyan siya. Kailangan mo ng shoulder na maiiyakan, nandiya-diyan siya. Alam mo, napaka-lambot ng puso, 'no, ang meron si Queen of Summer. Talagang kahit hindi niya kapamilya, maalaga siya. Kung katrabaho mo si Queen of Summer, 'no, napakamaalaga nito. Ito yung klaseng taong katrabaho na laging may dalang ekstrang baon at laging nagshi-share sa mga katrabaho, gano'n, 'no. May gano'ng klaseng, ugali, 'no, ang kung sino man ang nag-i-embody ng energy ni Queen of Summer. So, pupuwedeng ganito kayo, kasi this is also your energy. So, maaaring gano'n kayo, napaka-ano ninyo, napaka-compassionate, napakagaan kasama, 'no? So, what else? We have the Four of Winter. Siguro napapagod na din kayo, Pisces. Pupuwedeng ang iba sa inyo, baka marami ng nagpapa-stress sa iyo, baka marami kayong obligasyon, responsibilities, or um, ang na-pick up ko dito, since you are very intuitive and very sensitive din kasi you're a water sign, pupuwedeng kapag may nagkukuwento siguro sa'yo ng problema nila, siguro nadadala mo 'yun, 'no, naa-absorb mo entirely yung kuwento niya. Kaya kung namomroblema yung nagkuwento sa'yo, puwedeng yung problema niya pinoproblema mo na din. Kaya po puwedeng isa din 'yon sa mga rason kung bakit kayo nai-stress din. Kasi nai-stress kayo sa narinig ninyo, na-stress kayo sa ibinahaging kuwento, 'no, ng kung sino man na nakausap ninyo, kaibigan ninyo man, katrabaho or something, 'no, puwedeng gano'n ang ganap. Kaya, nakakadagdag ng stress 'yun sa inyo. And other than that, baka meron din talaga kayong personal na maaaring pinagdadaanan sa ngayon, ano. Kaya, siguro it's about time na magbakasyon ka din muna, 'di ba? Yung bakasyon naman not necessarily na mag-out of town. Pupuwede rin naman na magbakasyon lang sa trabaho and, you're just going to stay home. Puwedeng gano'n, spend time with family, 'di ba? Kung meron kang mga fur babies, 'di ba, maaaring mas do'n ka lang magfo-focus sa ngayon. Staycation also works, 'di ba? Minsan kahit alam mo 'yun, yung napakasarap kaya ng pakiramdam 'no, yung paggising mo sa umaga, wala kang iisipin na pagmamadali na magpa-pack ka ng baon mo sa trabaho, hindi ka nagmamadali na mag-catch ka ng bus or ng train or kung ano man transpo, 'di ba? Yung hindi lang pagmamadali, 'di ba, na magpe-prepare para sa trabaho, napakalaking relief na 'yun, 'di ba, na kahit isang araw, 2 araw na hindi ka mag-gano'n, parang ang laking ano na, epekto sa'yo na naka-relax ka ng kahit ilang araw lang, 'di ba? Kaya 'yun, maybe kailangan mo din ng gano'n, you just need a break. Minsan kailangan lang natin power nap, 'di ba? Minsan kailangan natin ng isang araw lang na hindi muna tayo papasok ng trabaho, 'di ba? Yung maka-relax lang muna ang isip natin na hindi tayo nagmamadali, hindi tayo nai-stress. As in wala muna tayong iisipin, 'di ba? Kundi yung magluto ka lang ng pagkain mo or minsan nga 'di ba, kung naka-staycation ka puwedeng mag-grab food ka muna, 'di ba, yung wala ka lang gagawin mag-iinat-inat ka lang sa bahay. Hindi ka maglilinis, hindi ka wala as in wala lang, magbasa ka lang ng libro, mag-social media ka lang, yung mga gano'n ba. Yung relax-relax lang, maaaring gano'n lang ang kailangan ninyo, gano'n lang kasimple, 'di ba? So ibigay mo na 'yan sa sarili mo, ibalato mo na yung pagre-relax na 'yan. So, we have Two of Winter. Ayan. So, pupuwede na isa din ito sa dahilan. Maaaring merong important decision na kailangan kayong gawin, 'no? At ngayon kasi puwedeng hindi ka pa handa, 'no, na magdesisyon. Kaya pupuwedeng it's also one thing na nakakapagpa-stress sa'yo. Kaya 'yun, pahinga ka, okey? Pahinga ka muna, tama 'yan. Mag-ano ka muna, mag-me time ka muna, 'di ba? Para na kahit papaano makapag-isip-isip at, makapag-break yung isip 'no, na hindi muna yung trabaho ang iisipin. Para kahit papaano siguro you can
go deep within you, makapag-reflect, makapag-contemplate, 'di ba? At makapag-isip ng kung ano na yung magandang gagawin dito sa kung anumang bagay na kailangan mong pagdesisyonan, 'di ba? So, good luck. Thank you for watching. Love and Light. Namaste.